Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Dahil nga sa pag-iimbestiga ni Lilet at Kurt dito sa rape na kung saan ay kinasuhan ni Trixie si Ino na naganap sa beach noong birthday party niya. Nalaman nga ni Lilet na nagsisinungaling si Ino, at dahil sa testamento ng mga taong kinausap nila, tinanong nga ni Lilet si Ino kung may nangyari nga ba sila ni Trixie, at dito na nga nagsabi si Ino ng totoo kay Lilet na nag-sex nga daw sila, ngunit hindi niya punersa si Trixie at walang rape na naganap, kundi pareho nilang gusto ang mga pangyayari. Nagalit nga si Lilet kay Ino dahil sa pagsisinungaling niya dito, ngunit nang maglaon ay nawala na rin ang kanyang galit at pumayag na rin siya na maging abogado at kasali ulit sa defense team ni Tino, at laking pasasalamat nga ni Lorena dahil sa pagpayag ni Lilet na siya ang maging tagapagtanggol ni Ino. Nagkaroon nga ng maraming mga media na kung saan ay in-interview si Lilet na bakit hindi si Trixie ang kanyang ipagtatanggol at isa siyang babae. Dapat sana daw ay babae ang kanyang ipagtanggol, ngunit bakit ngayon ay lalaki naman ang kanyang ipagtatanggol. At ipinahayag naman ni Lilet na malalaman kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at ipagtanggol niya na inosente daw si Ino at wala siyang kasalanan. Dahil na rin sa mga nakuha ni Atty. Patrick na mga testamento tungkol kay Trixie, ay nalaman nga nila ang kanyang medical na walang pwersang naganap, kundi kagustuhan nilang dalawa ang sex na kung saan ay naganap sa kanila ni Ino. Mga kapatid, nang marinig nga nila Patricia at Ramir ang mga sinabi ni Lilet sa social media, ay iba na naman ang tingin ng mga ito at lalong nadagdagan ang kanilang galit dahil sa pagsasabi ni Lilet na inosente nga si Ino. Habang nasa bar na naman si Trixie na nagpapakasarap, nagpapakalasing at sumasayaw, ay bigla itong nahilo at agad naman na ibinalita ng kanyang kaibigan dito sa kanyang mga magulang. So mga kapatid, buntis na nga kaya si Trixie at ang ama ay walang iba kundi si Ino. Matutuloy kaya ang husga o ang hearing na magaganap, o mas mabuti na lang napakasalan ni Ino si Trixie, at papayag naman kaya ang mga magulang ng bawat isa na magiging magbalae sila. Matutupad na ang pangarap ni Trixie na sa kanya nga si Ino habang buhay, dahil nga mahal na mahal niya ito mga kapatid. So guys, abangan po natin bukas kung ano ang magaganap sa unang hearing dito sa kaso ni Ino. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye.